grabe yung yung system ngayon dito sa Finland. Nababalitaan nyo pa, sobrang pahigpit ng pahigpit. Sa totoo lang, sa trabaho namin sa field, dati kapag magtatrabaho ka sa healthcare, tinatanggap nila yung A2 level. Yun yung pinakang requirements noon. Nakalagay yun dati sa mga website, sa kontrata, basta sa list of requirements. Kailangan meron kang A2 level para makapag-work ka sa mga healthcare industry, kagaya ng sa mga home care, ganyan, sa mga nursing facilities. Pero after 3 years mahigit ko dito ngayon, sobrang ramdam namin yung paghihigpit ba in terms of language sa Finnish language. So minsan napapansin ko sa mga website, yung mga requirements nila, wala na yung mga A2 level. Ang nakalagay na ron is B1.2 or fluent in Finnish. Actually, sa mga workplace namin, specifically dun sa company, kasi syempre ang dami nilang hawak ng mga unit, lahat ng mga ulkomalainen na tinatawag, o yung mga foreigner, yung hindi mother tongue ang Finnish, ay mag-e-exam ng language. So yung examination about sa language is para ma-ensure ba na capable ang mga workers to communicate. Kasi syempre it's for resident safety na rin ng trabaho mo, para sa lahat. Kasi hindi sapat yung A2 level na, kung tutuusin nga, pagdating mo dito yung A2 level, halos parang ko lang naiintindihan. So hindi talaga sapat yung level na yun para sa healthcare. Kaya nagtaas na sila ng mga standard. Marami na rin yung mga facilities dito na mas prefer nila ang practical nurse kesa sa mga care assistant. So bihira na rin ako nakakita ng mga nag-hire ng care assistant. Puro practical nurse na talaga. Doon sa company na pinagtatrabaho kasi sila ay healthcare provider all over Finland. Yung mga ibang unit nag-examination na sila. And balita ko, yung iba itetest kasi yung level ng language mo, kung anong level ka na, kung A2 level ka ba, kung B1 level ka. So meron silang gagawin na another training for language. Kapag halimbawa A2 level ka lang, meron silang 8 months na additional training. And then kung B1 level ka naman daw, 4 months training. Pero hindi ko yun sure kung ini-implement yun sa lahat ng mga unit. Kasi sa amin, specifically doon sa unit na pinagtatrabaho ko, wala namang sinabi ko ano mangyayari after ng language proficiency test. Kung magti-training pa kami, kung anong mangyayari sa kontrata namin. Ayan, kaya sobrang alarming. Alarming ba na matatawag? Apektado ang community ng mga Pilipino dito pagdating sa news na ito, yung sa language nga. Kasi aminin naman natin, hindi naman talaga marami sa amin na hindi marunong pa magsalita. Nakakaintindi siguro, basic. Kagaya ko, hindi naman ako marunong talaga sa language. Hindi ganun ka-fluent, hindi ganun ka-effective, ka-sufficient, or kulang. Talagang kulang yung knowledge ko about sa language. So malaking rin yun, malaking parang alarming yun sa akin. Kasi masasabi ko, kasi syempre ititest yung knowledge mo, hindi namin alam kung ano yung magiging decision nila, kung approve ba sa kanila yung language namin o hindi, anong gagawin sa amin, ifa-fire ba kami sa trabaho, ibababa ba yung work namin, or anong mangyari. May nabalitaan nga ako na pauwiin na daw yung mga yung mga foreigners sa kanilang mga bansa.
Kasi nga about dun nga sa mga language, kung hindi ka marunong magsalita, wag kang magtrabaho sa healthcare kasi nakikipag-usap ka sa mga pasyente. Paano ka magiging effective na healthcare worker kung wala kang skills sa communication? Ayan, kaya good luck sa ating mga magti-take ng exam, and double time pa tayo sa pag-aaral ng Finnish language para ma-reach natin yung level na nire-require nila at nang maging effective din tayo sa ating mga trabaho. Good luck and moikka, hey pa!